Magandang araw sa lahat, narito po ako, upang magbigay sa inyo ng maikling kwento, na sana po ay may makuha tayong aral. Ang pamagat po ng ating kwento ngayon. Tricycle Driver. Dear Ate Isay, ako nga po pala si Karen, 16 years old, third year high school. Nais ko lang po ibahagi ang aking karanasan, sa isang tricycle driver. Lagi naman po akong sumasakay ng tricycle kapag umuuwi sa bahay namin, kasi medyo malayo po ang aming tirahan. Minsan kasama ko ang aking isang kaibigan na si Carmen, kaso minsan hindi, dahil sinusundo siya ng kanyang tatay. Lagi naman akong safe umuuwi, kaya nakampantin ako na walang mangyayari sa akin ng masama. Hanggang isang araw, may di ako inaasahan na pangyayari na magdudulot ng trauma sa akin. Habang pauwi nag-abang ako ng tricycle sa kanto, isang tricycle driver ang lumapit sa akin. Isang binatilyo, siguro mga 20 years old na. Sa tingin ko, sumakay na ako, at sinabi kong ihatid ako sa aming bahay. Makalipas ang ilang oras, napansin ko na iba na ang kanyang direksyon, hindi ito patungo sa amin, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Lalo pa akong nagulat, nang sinabihan niya akong bumaba, at bumungad sa akin, ang isang bahay pahingahan. Totoo, dinala niya ako sa isang motel. Hinawakan niya ako ng mahigpit at tinatakot. Habang kausap niya ang bantay ng motel, napansin nito na parang, may kakaiba sa amin, nagkaroon ng pagdududa ang bantay, di ko alam tumawag na pala ito ng pulis, napansin ng tricycle driver na nakahalata ang bantay, ng motel, dali-dali itong tumakbo papalayo, laking pasasalamat ko sa Diyos, at sa bantay ng motel, dahil walang nangyari sa akin na masama. Hinatid nila ako sa bahay ng ligtas, nalaman lahat ng magulang ko ang nangyari, agad silang nag-report sa pulisya. Hanggang ngayon, ay nagtatago ang tricycle driver, ang tanging panalangin ko na lang ay mahuli siya. Hanggang dito na lang ang aking kwento, ang payo ko lang sa kapwa ko babae, lalo na sa mga mag-isang umuwi ng bahay, mas mabuti pong magpasando na lang tayo lagi, at huwag magtitiwala ng basta-basta, at magdala tayo ng pwedeng proteksyon natin, sa ganitong sitwasyon. At ito nga po ang kwento ni Karen, nawa ay nagustuhan ninyo, at may nakuha kayong aral. Salamat po, sa muli please subscribe my YouTube channel, at pwede po kayong mag-comment ng inyong mga saloobin. Maraming salamat po.